Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong balita na kung saan ay sinupalpal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong si Harry Roque mga kababayan. Okay, so dahil nga po dyan sa kanyang sinasabi dito, makikita natin mga kababayan, ang sabi niya dito, Marcos Jr., you are the root problem. 3 years is a long time. Your time is up. Resign. Pinagre-resign niya mga kababayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin kung ano ang nasa likod ng kanyang sinasabi na to, na mag-resign ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kababayan, ay isang galawang kaduwagan. Duwag ka, Harry Roque. Bumalik ka ng Pilipinas, sarapin mo yung kaso mo. Alam naman natin sino ba susunod pagka natanggal o bumaba sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba yung BP? Yan yung kanyang gustong gawin. Yan yung kanyang sinasabi. Yan yung gusto nilang mangyari. Yung makaupo ka agad si BP Sara Duterte. Atat lang. Hindi kayo makapag-antay. Bakit? Nauubos na ba ang oras mo, Harry Roque? Konti na lang. Mahuhuli ka na. Kaya nagtatawag ka na o nananawagan ka ng PBBM resign. So yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Paki-like po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout ulit tayo sa mga bago nating subscribers dyan, sa mga followers, subscribers natin na palaging nandiyan dyan nanonood ng ating video. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Harry Roque, uwi na dito. Ang lakas ng loob mo mambati ko sa ating gobyerno tapos nandiyan ka sa Netherlands. Diba? Sabi niya dito mga babae, Marcos Jr., you are the root problem. 3 years is a long time. Your time is up. Resign. Alam nyo, wala sanang problema kung hindi kayo atat na makaupo sa posisyon. Okay? Ang problema kasi ganito mga kababayan, nabuking yung mga nangyayari doon po sa mga pogo nila. Okay, kung totoo man na itong si Atty. Harry Roque ay konektado dyan sa mga pogo na yan, posibleng pati po siya ay madamay at madawit po dyan. Kaya naman medyo kabado siya. Kasi ang posibleng mangyari po dyan, hindi ko sinasabing ito mismo yung mangyayari Okay. Ang posibleng mangyari po dyan mga kababayan, kung sakaling mapapatunayan na ang pogo ay konektado dito kaya Atty. Harry Roque, hindi lang huyo ng magiging kaso niya. Patong-patong po ang magiging kaso niya ni Atty. Harry Roque. Kababayan, so kaya gusto nilang makauwi o makapwesto kaagad. Sorry para makapwesto kaagad ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya gusto nila patanggal agad o pag-resignin ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makaupo yung Vice Presidente. Yun yung succession Di ba mga kababayan? Pag umalis o natanggal ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si BP Sara ang uupo, mga kababayan. Pag si BP Sara ang uupo, babalik yan dito sa Pilipinas. Sigurado yan. Diba? So pag bumalik siya rito, matatabunan na naman yung mga usapin sa pogo na yan. Mawawala na yan. Pati si Alice Guo, mawawala na yan, mga kababayan. Lalala na naman, yung pagdagsa o dadagsa na naman ang mga in-check dito sa atin. Gusto kasi ata nila sila yung magtamasa mga kababayan At unti-unti nang nabubuking
o nabubuko o nalalaman ng sambayan ng Pilipino ang mga pinaggagawa nila. O, basahin muna natin to mga kababayan. No? Former presidential spokesperson Harry Roque blasts President Ferdinand Marcos Jr. following his directive for a cabinet reshuffle. No? Yung courtesy resignation niya, yung kanyang mga gabinete, mga kababayan. Okay, so Roque says Jr. himself is the problem, urging him to resign and not put the blame on his cabinet officials. Tungaw pala to si Harry Roque. Ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magsha-shuffle siya, no, ng mga tao, ng gabinete. 'Di ba? Kailangan natin palitan yung mga nandiyan sa cabinet members na hindi nagpe-perform ng maayos. Yun yung gusto mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit naman sa administrasyon ninyo, nagsha-shuffle din kayo ng cabinet members. Kahit sinong presidente, o kahit sinong administrasyon, nagtatanggal ng mga cabinet members yan, nagpapalit ng mga cabinet members yan. No, kung sa tingin nila na hindi effective, no, yung tao na yon at hindi niya nagagawa ng maayos yung kanyang trabaho, papalitan talaga ng administrasyon yan. No, huwag niyong sisihin yung Pangulong Bongbong Marcos at huwag niyong gawing puntos yon, no, para sabihing mahina ang ating Pangulo. Di ba? Yun ang problema sa inyo. Lahat, sinasabi natin, no, lahat na lang ng gagawin ng Pangulong Bongbong Marcos, nakatutok sila. No, lahat ng gagawin ng Pangulo, kahit maganda ang intensyon, palalabasin nilang masama. Dahil para sa kanila, sila lang yung magagaling. Para sa kanila, sila yung dapat nandyan sa pwesto. Sino ngayon, mga kababayan, ang sabik na sabik sa posisyon? Sino ngayon, mga kababayan, no, ang matatawag nating ayaw bumitaw, no, o sakim sa kapangyarihan? Kung ganyan ang kanilang mindset. Kung ang mindset nila is sila lang ang makaupo sa posisyon, sila lang ang maupo sa pwesto, sino ngayon, no, ang matatawag nating sakim sa posisyon, sakim sa kapangyarihan, no, sakim sa pwesto, sakim sa upuan? Di ba? Napakalinaw kung sino, mga kababayan. Di ba? Hindi na ako magsasabi kung sino, kayo na mag-comment diyan sa ibaba. Okay? So, ito, komento nga dito. Ayan, no? Oh. Uwi ka na, Mars. Nag-aantay si Mr. Supra. Walang saplot. Oh. As okay na si PBBM kesa naman kay Sara na walang ginawa sa araw-araw kundi manira. Okay, ito pa sabi dito, it is easy to say that for your benefit. Are you really a lawyer? Di ba? Totoo naman eh. Ikaw ang magbebenepisyo dyan pagka nag-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw ang makikinabang dyan. No? Dahil mababaliwala lahat yung kasong isinampa sa'yo. Diba? Matatabunan lahat yung issue na yan, mga babayan. Ganun kalinaw. No, itong panawagan na to ni Harry Roque ng pagre-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakalinaw po ng kanyang intensyon dito, mga kababayan. No, napakalinaw din, no, na makikita natin kung sino talaga yung mga taong ayaw umalis sa pwesto at ayaw umalis sa posisyon. Napakalinaw din, no, sa sikat pa ng araw, mga kababayan, kung sino talaga yung mga sakim, mga gahaman sa kapangyarihan, no? Makikita natin dito, no, sa ganitong senaryo at ganitong sitwasyon. Okay, so ito panoorin natin, mga kababayan, ang naging sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa panawagan na to, no, ng kanyang pagre-resign. Okay, tuloy natin to, mga kababayan. Let's go. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng panawagan ng mga kritiko kasunod ng isinagawang cabinet revamp. Nakatutok live si Ivan Mayrin. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit, at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag-resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Narito ang kanyang tugon sa hirit na yan.
Mga kababayan, no, hindi nila ata maintindihan o hindi nila magets kung bakit nagre-reshuffle ang ating Pangulong Bongbong Marcos o sadyang nagbubulag-bulagan sila. Dahil sila mismo alam nila, no, sa sarili nila, naupo sila sa posisyon, naupo sila sa administrasyon, alam nila kung bakit nagkakaroon ng revamp sa cabinet members. Alam nila yan. No, nagtatanga-tangahan lang yan si Harry Roque. Di ba? Talagang pilit lang niyan sinisiraan ang bawat magandang motibong ginagawa ng ating Pangulo, ng administrasyon na to para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Di ba? Pilit lang nilang sinisiraan yun. Pilit lang nilang hinahanapan ng butas, mga kababayan. Di ba? Para mapalabas na masama ang ating Pangulo, para mapalabas na mapatunayan nila, no, sa sarili nila, di ba? Yung kanilang sinasabi na weak leader. No, weak leader, ba't kinatatakutan ninyo? Weak pala eh. Oh, bakit kinatatakutan ninyo? Kung gagawin nyo. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Di ba? Wala sa ugali ng ating Pangulo ang tinatakbuhan ng problema. Hindi kagaya mo, Harry Roque. No? Harapin mo yung kaso mo. No, yung Pangulo nga natin andito sa kabila ng pagbabatikot sa kanya. Tuloy lang yung kanyang trabaho. After ng eleksyon, anong ginawa niya? No, bago ang halalan, mga kababayan. Campaign period, nilabas ang 20 pesos na bigas. Binatikos, siniraan, sinabi panghayop daw. Ano sabi ng Department of Agriculture? Ano sinabi po, mga babayan ng ibang ahensya? Itigil natin yan para hindi magamit, no, sa halalan. 'Di ba? Ano sabi ng ating gobyerno? Ibabalik natin yan after ng halalan. Ano sabi ninyo? Hindi na ibabalik yan. Kasi hindi kaya. After o pagkatapos ng halalan, ibinalik yung 20 pesos na bigas. O, edi ngaw-ngaw kayo. Yun ang problema. Diba? Yun ang problema sa inyo. Diba? Pilit ninyo sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Para mapalabas na kayo yung magaling. Kayo yung mga sakim sa kapangyarihan. Kayo yung gustong-gustong nasa posisyon lang. Bakit? Anong meron? Diba? Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang maigting na pagsusuri sa performance sa kanyang kabinete at mga heads of agencies. Hindi naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet revamp. At mas malaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Samantala, kung nito sinabi ng Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para mapanatag ang publiko na sililigtas sa kanilang mga komunidad. Yan yung kailangan, yung police visibility. Yung lagi nating sinasabi, mga kababayan. Mas maraming police sa lansangan, visible ang mga pulis sa kalsada, visible sila na nagpapatrolya, hindi lang po sa gabi, maging sa umaga, nandiyan dyan sila, nakikita sila, mga babayan. No, talaga namang mababawasan ng crime rate pagka ganyan. Pero kailangan pa rin, no, ng kamay na bakal ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa ganyan. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya na impeachment. Pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Isa pa yung impeachment na yun, paulit-ulit yung tanong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi na nga niya dati pa, no, na ayaw niya ng impeachment bago pa nagsimula yan. Diba? Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Tama naman, may sariling pag-iisip yung mga yun. Alam nyo, kung meron kayong dapat batikusin sa mga nangyayari ngayon, no, ang batikusin ninyo, Harry Roque, is yung mga nag-file ng impeachment complaint. No?
Ang batikusin ninyo kung bakit nasa dahig ang dating Pangulong Duterte, no, ang batikusin ninyo yung mga nagsampa ng kaso, hindi yung Pangulong Bongbong Marcos. Napakalinaw kung bakit ninyo tinatarget ang Pangulong Bongbong Marcos, no, ay para mapabagsak ang kanyang administrasyon at kayo ang mapalabas na magagaling. Mga sakim sa kapangyarihan. No, mga sakim sa kapangyarihan. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Diba? Paulit-ulit na kasi yung tanong. Diba? Samantala, Vicky, balik Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Oo, diba? Paulit-ulit na yung tanong eh. Yung tanong tungkol sa impeachment, mga kababayan, paulit-ulit na yan. Kung meron kayong dapat batikusin, no, kung meron kayong dapat banatan ninyo yung mga nag-file ng kaso. Yung mga nag-file ng impeachment. No, yung nag-file ng kaso diyan kay Tatay Digong na nasa dahig ngayon. Yun ang batikusin ninyo. Diba? Hindi para idamay ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Anong kinalaman niya dyan? Una-una, no, lagi natin sinasabi mga kababayan, no, kahit matapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na siya pwedeng umupo kabaligtaran doon sa sinasabi ninyo, no, na hindi na siya aalis sa pwesto. Nasa ano yan? No, nasa konstitusyon yan. Huwag ninyong bulagin yung ating mga mamamayan. Pilit ninyo sinasabi, lagi ninyo sinasabi, no? Kaya ganyan ginagawa nila kasi ayaw na nila umalis sa pwesto, Eh sino ba ngayon yung mga nakikita nating parang agahaman sa posisyon? Ha? Sino ngayon? No, nakikita nating ayaw humarap o ayaw umano sa posisyon, ayaw umalis sa posisyon. 'Di ba? Oh, ito pa, isang mga panoorin pa natin to, isang balita na to, mga kababayan. Galing naman po sa PTV. Okay, so ito. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakapili na siya ng susunod na hepe ng Philippine National Police. Siya ang papalit sa outgoing na si PNP Chief Romel Marbil. Pero hindi pa pinangalanan ng Pangulo kung sino ang napili niyang mamuno sa hanay ng pulisya. Kailangan pa kasing kausapin muna niya ang napiling opisyal bago ito formal na i-anunsyo. I would rather not use this forum to announce that. I think I should talk to them first because the official decision has not been made. Clarify ko lang po, Mr. President. May napili na po kayo? May napili na po kayo? Meron na. Nang tanungin naman ng Pangulo kung ano ang direktiba niya sa mauupong bagong hepe ng PNP, iginiit niya na alam na raw nito ang dapat gawin. Yung response time natin bumaba na rin, especially in the urban areas. We are trying to centralize the emergency calls. So pagtatawag ka ng emergency, whatever, isa lang yung number. Kasi bawat bayan, halos bawat probinsya may sarili. So we'll centralize it para maging mas mabilis at diretso kaagad makadispatch siya ng pulis pagka may problema. Kaugnay naman sa cabinet revamp, sinabi ng Chief Executive na hindi pagpapapogi ang courtesy resignation sa kanyang gabinete. Gusto lang daw makita ng Presidente na malaman ang problema ng mga ahensya. As we were doing the performance review, Okay. and when we see shortfalls in performance, I don't leave it at that. I look and ask, why is that the case? And that is why we asked all the heads of agencies to also submit their courtesy resignations, because we have to look at deeper. Sa panawagan naman na siya ang dapat na bumaba sa Diba? Pinag-aaralan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung bawat ahensya. Yun yung sinasabi natin. O mga kababayan, pinag-aaralan niya yung bawat ahensya. Pinagpapasa niya ng courtesy resignation para makita niya anong problema. Diba? Then that's the time tsaka siya magdi-decide kailangan ba palitan yung tao na to dito sa department na to o hindi. Diba? Performance check pa rin yung kanyang ginagawa. Kaya nagkaroon ng revamp. Kaya nagkaroon ng ganyang panawagan ng courtesy resignation, mga babayan. Actually, mas pabor pa nga sa kanila yan, hindi sila kahiya-hiya eh. Kung hindi sila nagpe-perform na maayos at papalitan sila, hindi sila kahiya-hiya. Bakit?
Unang-una, hindi sila sinibak sa pwesto. Sila yung nag-resign. Di ba? Maganda pa sa paningin nyo kaysa yung tinanggal sila sa posisyon. Di ba? Parang si Vic Rodriguez. No, sinibak sa pwesto, di ba? Sinibak sa pwesto yan. Pwesto, hindi raw niya ugali na takbuhan ang problema. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Nanindigan ng Pangulo na wala siyang kinalaman sa pagsusulong ng impeachment. The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. Nasa kanila yan eh. Kenneth. Di ba? Malinaw mga kababayan na sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman dyan sa mga nagiging nangyayari na yan. Diba? At ang tanging focus lang niya ay magtrabaho at magbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Diba? Yun lang yun. Kaya lang pilit na nilalagyan ng kulay neto mga tolongges na to ang bawat galaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nilang sinasabi, ano yan? Ayaw na umalis sa posisyon yan. Ikaw ang mag-resign. Ganito, ganyan. Wala kang ginawa. Kasi yun yung pinapalabas nila. No, na walang ginawang tama. Simula pa naman nung umpisa eh. Diba? Napansin nyo ba? Parang pinaupo lang nila si Pangulong Bongbong Marcos para patalsikin eh. Pero sorry sorry sa inyo kasi maraming supporters pa rin at hindi lang po ang mga DDS ang bumoto dahil may mga loyalista pa rin bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, nakakaawa lang yung ibang mga kababayan natin na tila nabulag neto mga DDS na to. Okay, so kayo ano masasabi niyo dyan mga kababayan? No? I-comment nyo po sa ibaba ang mga opinion at natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video uploads. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Pakilike naman po ang ating video ngayon at panoorin nyo rin po yung ating mga live stream mga kababayan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.